Handumanan sang isa ka ambisyosa. Ako ang pinangakuan, tinaasa, pinaklig, pero hindi inibig. Wala naman akong pakialam kung magpakalunod kayo sa sarap ni kumare mo. Ang mahalaga bayaran mo ako sa utang mo nga piniste ka. So bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Rosana Malazarte from the Sugar Island City of Sipalay, Negros Occidental. Kompleto detalye tayo ngayon. At kasalukuyang nagtatrabaho dito sa gitnang silangan. Pag sinabing gitnang silangan, ay tag-init dito, maluyos talaga pagkababae natin. Dahil pasukan na ngayon at ako lang mag-isa sa bahay. Kaya may time tayo maglinis dito sa ating mga halaman. Buti pa ang mga halaman, may nagmamahal at tagadilig. Sabi ng iba, mas okay daw pag mayroong nagmamahal at tagadilig para mayroong inspirasyon sa buhay. Yudi Punggol, aanhin naman natin ang inspirasyon sa buhay na yan kung lulukuhin lang tayo. Mga yudi puta, gagtunga, gid. Diba guys? Hindi natin kailangan manakit ng damdamin ng iba para lang maging masaya. Maghiwalay din ang mga yan. Oy, charot lang, oy. Dapat maging masaya tayo sa kasiyahan ng iba. Napakapangit lang isipin na may mga ganong tao. Yung nakailang baon na siya kay Kumari, panay pa message dito na I love you with picture pa nilang dalawa. For business lang daw. Ang promise niya na kahit mamatay man daw siya, hindi siya magloko. Yudi Punggol, nakita ko siya buhay pa kasama si Kumari. Yung tipong magkatabi na sila ni Kumari niya sa galaan. Panay pa message dito, I love you daw. Sabay sabi, wala na daw siyang pera kung pwede pa utang. Hindi naman ako linding. Wala namang problema kung magyabang tayo, no? Yung mayabang tayo na wala namang ibuga. Pati paluwagan, inutang. Naku, nakarating na tayo kung saan-saan. Wala na, garapala na talaga to. Gulo ang gusto nila pagbigyan natin. Charot lang, oy. Balik tayo sa ating buhay kung paano tayo nakarating dito sa gitnang silangan. Way back 2016, marami na akong lugar na applyan bago ako nakarating dito. So, ang una kong na-applyan, going to Japan bilang isang welder pero hindi tayo pinala doon. Dahil nga meron tayong problema sa medical. Nung panahon na yon, pag mag-apply ka sa mga ganong lugar ay napakagasto. Nung time na yon, habang ako ay nag-a-apply, patuloy ang aking pagtatrabaho bilang isang welder sa isang kumpanya. Pero kailangan kong huminto sa pagtatrabaho para mapukusan ko ang pagdadayet. Talaga naman pag welder ang trabaho, mabibigat yan. Mga tinitira namin, dump truck, mga 18-wheeler. So kailangan natin kumain ng marami, isang gatang sa isang araw. Purya pa yung merinda. Ang blood pressure ko, madali lang gamutin. Pero ang blood sugar, ang hirap pababain. Kaya sabi ng doktor, kailangan ko i-insulin para makaalis agad. Pero hindi ako pumayag kasi sabi ko, na-insulin na nga ako sa araw, i-insulin pa sa gabi. Charot lang, oy. At yun na nga, huminto na ako sa pagtatrabaho habang tumatagal, paubos na ang ating budget. Kaya sabi ng agency, lipat ka na lang sa Middle East. So itong lugar na to, iniiwasan ko talaga. Kaya ang una kong in-applyan sa Kuwait bilang isang receptionist. Pero 3 months lang ang visa na expire dahil nga hindi pa rin naging okay ang medical natin. At lumipat ako sa Bahrain bilang isang receptionist pa rin. Ganun pa rin, na-expire ang visa na hindi pa rin okay ang aking medical. Sabi ng agent, Malazarte, mag-Saudi ka na lang, baka doon ang swerte mo. So bago ko tinanggap ang alok ng agent, siyempre grabe yung panalangin. So ang pray talaga ang pinaka-powerful sa lahat. Dahil itong lugar na to, iniiwasan ko talaga to dahil takot ako sa mga balita ba. Na meron ng mga maltreated case ba, pero talaga naman ang lugar na aking iniiwasan na hindi ko naman pinangarap pero dito ako dinala ng aking kapalaran. Sabi ko nga noon, 2 taon lang ako dito, mag-ipon ako at pang-apply ulit sa gusto kong puntahan na lugar. Pero hanggang ngayon nandito pa rin ako, walang uwian. At ngayon tanggap ko ng mga nangyayari sa buhay ko kahit dito na ako tumanda. At malaking pasasalamat ko rin na dito ako napunta sa lugar na hindi ko naman pinangarap. Dahil mabubuting tao ang mga nadadatnan ko dito. Hindi man tayo mapalad pagdating sa pag-ibig. Pero swerte naman ako sa aking mga employer, sa aking mga pamilya at sa mga taong nandyan para sa akin na sumusubaybay sa aking talambuhay. Sa lahat naming magkakapatid, ako lang talaga malakas loob ang mag-abroad. At ayaw ko rin na mag-abroad sila kasi ayaw kong maranasan nilang mga naranasan ko. Ang hirap kaya malayo sa pamilya. Di bali na ako na lang kasi sanay na ako masaktan. Hindi po, tagag ko nga. Dahil ambisyosa tayo, halabira, bisa nagatagiti ang init. Shout out pala sa mga marites dyan. Tulog lang daw ginagawa ko dito sa bahay dahil wala lagi ang amo. Dahil ambisyosa ako, ganito pala ginagawa ko. Nagtatrabaho ako kahit hindi inutusan. Ano kayo dyan? Alam nyo guys, maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya i-enjoy lang natin bawat yugto ng ating buhay. Hindi tayo manghilabot sa kabuhay sang iban. Sa bagay, dapat natin pasalamatan yung mga nanghihilabot sa mga buhay ng may buhay, no? Hindi rin kaya madali yung nagbabantay ka sa buhay ng iba. Kaya sa mga hilabtanon dyan, pagkatapos may magmarite sa buhay ng iba, huwag kayong uminom ng tubig para hindi kayo mapasmo. Baka sabihin na naman dyan sa Yudi Puta na ako rin mundo. Sip-sip ako dahil nagtatrabaho ako kahit wala nga amo. So ganito talaga kaming mga tikalon guys. Nagtatrabaho kami kahit hindi inutusan, kahit wala nga amo. Nagsabay natin magluto, maglinis, maglaba. Natural, alangan naman amo ang gumagawa dito.
Buhay abroad, masaya lang habang busy, nagsasalita mag-isa.